Good morning po sa inyo lahat. So, yung teachings po ngayon ni Pastor Russell na tungkol sa Galatians 4, verse 4. So, masyado po kasing malalim din yung topic na discuss ngayon ni Pastor Russell. Pero yung mga isa po sa mga tutunan ko dun is yung the Old Covenant Law and the New Covenant Grace. So, ayun nga po na meron nga pong dalawang yung Bible natin, which is the Old Testament and the New Testament. So, yung parehas po na Bible na yun is merong parehas na mga bagong rason at mga bagong mga sinasabi ang Panginoon natin, which is doon nga sa may Old Testament daw is masyadong maraming kautusan ng Diyos, ngunit kahit na noong unang panahon ay hindi nakakasunod yung mga tao na nabubuhay ng mga panahon na yun. Kaya siguro tayong mga tao lang rin ay nahihirapan sumunod dahil kung yung mga lumang tao nga is nahihirapan na rin sumunod, siguro talagang mas hirap yung tao ngayon dahil mas rampant yung paggawa ng mga kasalanan at karoon na rin po sa mga makamundong bagay ngayon na nangyayari sa ating society. So, kaya nga po sabi nga po sa teachings na live your commitment with Jesus Christ. So, tayo, kung makakabasa na tayo ng libro ng Panginoon, nakakausap na natin siya, nagkakaroon na tayo ng relasyon sa Kanya, ipagpatuloy po natin yun at huwag na tayong parang mag-step back. Kasi once na nag-step back tayo, kasi magsisimula na naman tayo sa umpisa. Kumbaga, ang dami nating lost na opportunity with God since wala namang bayad yung pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi rin naman religion ang sasalba sa atin, kundi siya lang. At sabi nga dun sa teaching sa Pastor Russell na walang exact time kung kailan ibinigay si Lord Jesus sa atin. Kumbaga, ayun yung perfect timing. Gets niyo po ba na wala siyang exact date na sa 25 December 25 ipapanganak ko siya. Wala pong ganun. Kumbaga, exact timing po yung ginawa ng Panginoon kay Lord Jesus na ibigay siya sa atin kung kailan yung pinaka-importante. At kaya nga sa may The Humbler We Learn, naalala ko lang po na sobrang humble ng Panginoon kasi isipin natin kung bakit sa sabsaban siya pinanganak. Bakit sa sabsaban ng Bethlehem siya pinanganak kung pwede naman sa isang marangyang panganakan o maganda yung paligid, pero sabsaban siya ng mga tupa pinanganak. So doon pa lang sobrang down to earth ng Panginoon natin na sa ganung bagay hindi niya ibinigay ang Panginoon sa atin sa marangyang buhay. Kaya ngayon po pa konti-konti mas naiintindihan ko rin yung parang step by step ng buhay ng Panginoon dahil sa mga topic din na tiniteach sa atin ni Pastor Russell. So, ayun po yung mga natutunan ko ngayong araw. Also po, kung okay lang sa inyo, pasama po sa prayers ng mother ko. And thank you everyone for listening. God bless us all.